Hello OG, I'm Xavier and welcome to the Rivera Cruz Mausoleum here in Marikina. Tara, kwento ko sa inyo kung anong story namin dito sa aming family mausoleum. Originally, we have a lot here in Loyola, Marikina. And then back in 2021, binuo ng parents ko itong mausoleum namin na to. This is our first family mausoleum. And then yung reaction namin nung una namin siyang nakita is sobra kaming natuwa, sobra kaming nasiyahan. Kasi alam namin na kapag kahit mula umaga hanggang gabi kami magstay dito sa mausoleum namin na nabuo na to, is comfortable kami, very convenient para sa buong pamilya, may malinis na CR, at alam namin na makakapag-enjoy kami ng sama-sama yung buong pamilya namin. Siguro yung unique sa Rivera Cruz Mausoleum is yung number one is yung architectural niya, medyo may pagka-Roman or Greek-inspired, and at the same time, puting-puti siya, parang White House yung datingan. So, pag tinignan mo sa labas, ang linis-linis talaga niya tignan. Ever since kasi yung dad ko is medyo inspired na siya sa Roman or Greek architecture. So, as you can see, medyo may mga pillars, may mga ganyan. Ever since sa mga business din namin, yun na rin yung mga nauumpisahan niyang inspiration sa mga designs niya. So, nung binuo namin itong mausoleum, yun talaga yung nasa vision niya, which is medyo White House yung datingan and then Roman or Greek-inspired yung architecture inspiration. So dito sa loob ng mausoleum namin, dito nakalagay yung mga relatives namin na wala na dito sa mundo. And at the same time, ito rin yung main ground namin kung saan kami nakakapag-celebrate ng Mass every time na nandito kami to celebrate their special events or mga ganyan. And as you can see here, dito namin nilagay yung mga urns ng mga families namin na nailipat namin from the old cemetery papunta dito sa new mausoleum na napagawa namin. Dito yung sa mother side ko, which is yung lolo and lola ko, as well as yung tito ko na kapatid ng mom ko. And then dito naman is yung sa father side, which is yung lolo and lola ko from my dad, and yung tita namin na kapatid naman ng dad ko. Ang tawag sa mausoleum namin is Rivera Cruz Mausoleum because ang family name namin is both Rivera on my mother's side and then Cruz on my father's side. XRC means yun yung initials naming magkakapatid kasi lahat kami X nagsa-start yung pangalan. So lahat ng initials namin is XRC. Isa rin sa reason kung bakit ginawa ng family namin is itong mausoleum na to is para i-commemorate yung buhay ng brother ko, our eldest brother, Sander, who died in March 1999. So pagpapasok kayo dito, makikita nyo yung quote na nakasulat na "My spirit will fly as a very happy butterfly." Quote yun na sinulat ng brother ko back in February 1999. That is a month before siya namatay nung March. Para siyang exam ng mga guidance counselor nung high school na binibigyan nila yung mga students ng iba't ibang klaseng figures and bahala na yung estudyante kung paano yung magiging perception niya or imaginary niya dun sa nangyayari or dun sa mga images na yon. And then meron lang isang specific na image or character na binuo yung brother ko na kinagulat ng mga teachers niya. Kasi yung simple letter na X, ginawa niya into a butterfly. And then ang nakasulat doon is death. And then dun sa second page nung exam, which is yung explanation kung bakit death, sinulat niyo yung quote na "My spirit will fly as a very happy butterfly." Nung nakita yun ng mga teachers, nung bumisita sila sa amin nung wake nung kuya ko or nung burial nung kuya ko, tinanong niya sa parents namin kung meron daw bang early premonition si Sander or kung meron daw ba siyang pinaparamdam na sakit during that time. Pero kasi sobrang bilis lang din nung nag-manifest yung sakit ng brother ko. It's about 3 weeks lang nung nag-manifest yun. So hindi rin namin masabi. So baka nga early premonition niya yun. So aside from mga areas dito sa ground floor na nilalagyan namin ng mga urn, meron pa kaming binuo na basement dito sa ilalim na kasya yung 14 units pa
na pwedeng paglagyan. So currently, ang nandito pa lang is yung lolo namin who died back in 2021. So si lolo pa lang yung nandyan ngayon sa ilalim. Yung most unforgettable experience namin dito sa Mausoleum is syempre kapag undas, sama-sama kaming buong pamilya. And at the same time, na-experience na rin namin matulog dito sa Mausoleum. So last year, last undas, sama-sama kami ng mga kapatid ko na natulog dito, nag-overnight kami. Ayun. Tapos nanood kami ng horror film, kaya tawanan din. Masayang experience, parang na rin kaming nag-bonding. Ang lot size is approximately 80 square meters, and then the floor size is around, siguro for the 3 floors is around 200 square meters. Pag-maintain, syempre siguro kahit once a month na papalinis, yun lang naman yung maintenance na ginagawa namin dito. So yun, yung nasa 3rd floor, supposedly, initially it's a roof deck na open air supposedly. Pero ngayon, since napansin namin na nagkakos lang siya ng leak dahil kapag umuulan, magiging less maintenance kung lalagyan na lang namin siya ng roof. So ngayon, nilagyan na namin siya ng roofing, in-enclosed siya ng full glass para siguro in the future, kung kaya, ipapa-air condition na rin para mas maging comfortable. And at the same time, another area na rin na pwedeng pagtambayan kasi kitang-kita mo yung buong property ng Loyola Memorial Park from taas. Yung importance ng mausoleum na to, syempre, is number one, ang main goal din ng parents ko, syempre, is to prepare yung family namin kasi syempre, alam naman natin na lahat din tayo doon papunta. So might as well paghandaan na kung saan mahihimlay yung bawat isang pamilya in the future na maayos, malinis, and maganda. Pinatayo naman namin itong mausoleum not to brag or anything. Pinatayo namin to for our family. Ngayon, kung yung ibang families din is gusto nilang makapagpatayo ng mausoleum, I think maganda rin siyang gawin. Kasi number one, matutuloy niyo yung tradisyon ng family na kapag undas, nakakapagsama-sama. And isa pa, yun lang din naman yung panahon na nabibisita natin halos madalas yung mga mahal nating sa buhay na nawala na dito sa mundo. So para sa amin, para mabigay yung comfort na yon and yung malinis na lugar na pwedeng pagsama-samahan ng pamilya, ibigay natin yun para sa pamilya natin. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood@gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.